kaso, sa tingin ko mga kababayan, itong kasong isinampa laban sa isang Duterte ay tanim kaso lang. Tahik. Okay? May nag-imbento yata ng kaso para pilayan ang isang Duterte. Oh, nga pala kagabi naalarma ang mga nasa Davao City kasi hindi lang bahay ni Pangulong Duterte ang balak sugurin at looban at siguro baka tamnan ng mga ebidensya para ma-disqualify or masira talaga ang mga Duterte. Hindi lang bahay ni PRRD ang papasukin, so meron yata 3 residences si PRRD sa Davao, kundi pati rin po ang bahay ni Kong Pulong Duterte. Kaya naman sinampahan ng kaso ang kongresista ng Davao City na si Congressman Paulo. So eto po yan. Ay, nasaan? Posted by DZRH News. Okay, ang kopya nung isinampang salaysay or kaso laban kay Kong Pulong Duterte. Bakit kaya gusto nilang pilayan si Kong Pulong? Anong meron? Well, Duterte, right? Tumatakbo ba? Re-electionist si Kong Pulong? Maybe. I'm not sure. But ito nga po, Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte inireklamo ng pambubugbog ng isa umanong bugaw sa syudad nila. Okay? What? Maybe open natin yung document. No? Basahin ko ng konti. May sinumpa ang salaysay, parang si Pebbles lang din na sumipot sa TRICOM hearing. May sinumpa ang salaysay. Alam niyo, feeling ko tanim kaso to eh. Gustong pilayan ang mga Duterte, no? Alam niyo yung attempt na pasukin yung bahay ni PRRD. Sa tingin ko mga kababayan kung natuloy yon at nalagyan ng mga evidence like bala, granada, baril o kaya siyabu, kung napasok yun ng mga kapulisan, ni Torre halimbawa at saka ng SAF, at wala doon yung presence ng mga kapitbahay, mga Duterte supporters at mga vloggers na ready mag-live, baka ma-disqualify si PRRD sa pagtakbong mayor. And then, sure winner na si Nograles. Right? Kasi sa survey, namamayagpag pa rin po si Pangulong Duterte kahit na nakakulong na sa ICC, hindi magawang mangampanya sa Davao City at makapag-ikot at kumustahin at dibahingin ang boto at suporta ng mga taga ron, si PRRD pa rin ang top sa survey. Yung Nograles, kulelat. Kung hindi man kulelat, malayo ang agwat. So siguro, para hindi manalo si PRRD, ganun ang balak gawin nga lang at naharang ng, kaya sabi ko sa inyo iba ang people power. Kapag nagsama-sama kayong lahat, walang laban ang mga demonyong yan. Hindi ko alam kung kailan kayo magtitipon-tipon, kung kailan kayo kikilos, kung bago ba mag-eleksyon, mukhang malabo, or pagkatapos ng eleksyon tapos natalo ang ating mga kandidato. Worst case scenario mga kababayan, matalo ang Duterte, ubos silang lahat, nadaya, nasunod yung listahan, di umano na meron ng sets of winners na papapanalunin. Yung eleksyon na yan, sabi ni Atty. Glenn Chong, ay dadayain. Nakapandaya nga sila nung si PRRD ang nakaupo eh. Hindi raw totoo ang 31 million ni Marcos Jr., sabi ni Atty. Glenn Chong. Hindi totoo yung number na yan. Inilapit na lang kasi ang layo ng agwat ni VP Sara. 32 million kasi si VP Sara eh. Sipin nyo kung 21 million lang singiwi. So ibig sabihin, si VP Sara pa rin ang gusto ng taong bayan at hindi singiwi. Kumbaga may bumoto kay VP Sara na hindi binoto singiwi. So ginawan daw ng paraan. At mga kababayan, kahit iisang boto lang ang hindi mabilang, tandaan nyo, ibig sabihin hindi reliable ang eleksyon sa Pilipinas. So nagawa nila na maniobrahin yung bilang ng boto ni Ngiwi noong 2022, si PRRD pa ang nakaupo nun. How much more na sila na ang nakaupo ngayon. Kaya huwag na kayong umasa na malinis ang eleksyon sa paparating na May 12. May 2 na diba? 10 araw na lang. So kailan kayo kikilos? Pag natalo ang mga Duterte?
Worst case scenario, maubos yan sa kayo kikilos, like 0 ang Duterte. What if 2 lang or 3 lang ang nanalo sa Duterte? Tatanggapin na lang natin. Ganun ba yon? Halimbawa, ang nanalo lang si Bongo, si Senator Bato, tapos si Vic Rodriguez. Talo lahat, Marcoleta, Laglag, no? Ginlo, at kung sino-sino pa, talo lahat. Tatanggapin nyo ba? Hindi na kayo mag-aalsa. Kasi tayo, Duterte, straight vote tayo, black voting tayo. Pero ang lumabas sa ibinoto natin, 3 lang. Baka nga mamaya, 2 lang. Tatanggapin nyo ba yon? Kasi kahit paano may nanalo naman sa atin. Papayag ba kayo? Okay? So, ito ang ginagawa sa mga Duterte dahil gusto talaga nilang pilayan. Sa tingin ko, imbento to eh. Malaya at kusang loob na salaysay ni Ihem. Ay, buka na palang kaduda-duda na. Kusang loob itong salaysay ni ito. Yeah. Oh, sa tanggapan ng Criminal Investigation Director, CIDG. Oh, naku, CIDG, sino leader doon? Oh. Ang tanong at sagot, pwede mo bang sabihin ang iyong buong pangalan? Bakit nandito ka sa aming tanggapan? Maaari bang sabihin kung sino ang pangalan ng tao na kinakasuhan mo siguro? Paano mo naman nasabi na nanakit siya? Paano mo nakilala si Paulo? Kailan at saan kayo unang nagkita? O, yung mga tanong. So, binugbog daw ni Kong Paulo Duterte itong bugaw. Teka muna, ibig sabihin, illegal yung ginagawa ng bugaw. Bakit ka bugaw? Meron bang mga nightclub sa Davao? May mga, ano ba dyan? May mga ganon? Anong tawag dyan? Yung mga parausan or something? May mga sex den ba dyan or whatever? Ganon. Ano ba tawag sa ganyan? Parang nightclub, right? O, ano ba yan? Mga, basta yung may mga tsuktsakan blues, may ganon ba sa Davao? Like may mga babaeng nakahilera, tapos pipili ka at jujugjugin mo sa loob. Iti-table mo, tapos tsutsuksakin mo. Tapos may mga bugaw doon na, ito, pili ka dito. Anong gusto mo? Masyonda na? Anong gusto mo? Chubby? Anong gusto mo? Payatola? Anong gusto mo? Nene? Pa? Nabugbog ni Kong Paulo. Nagsampa raw ng kaso. Okay. Oh. Walang blatter, walang medical, basta nang binugbog, basta daw binugbog lang dati. Kailan yung dati? Wala daw, hindi raw nagpa-blatter yung binugbog, hindi rin nagpa-medical. Tapos biglang nagsampa ng kaso. Mga kababayan, kung ako, nabugbog, nabangasa, nagka-black eye, nagkapasa, nabalian, ang unang gagawin ko, magpapa-blatter ako. Pupunta ako sa barangay, magti-take ako ng photos, and then magpapa-medical ako. Kasi, magsasampa ako ng reklamo at para mabawi ang gastos ko, kailangan, di ba, may listahan ako ng gastos ko sa medical check-up. Yung bibilhin kong gamot, baka i-multiply ko pa ng 10 times. Para pilayan yung nanakit sa akin, ng bugbog sa akin, or bumalahura sa akin. Tama? Reklamo ka sa barangay para magkaroon ng record, public record, di ba, na may nangyari sa yung ganan. Wala araw. So ano to? Tanim kaso? So, yun nga, balita na ng media, no? A criminal complaint. So, makukulong si Kong Paulo. Ano to, no? Nasintensyahan. Si Pulong. A criminal complaint has been filed against Davao City 1st District Representative Paulo Duterte on Friday over allegations of physical assault and grave threat. May pagbabanta raw sa buhay. Oh. Sino naman daw ang siraulong ilang araw na lang election na tapos gagawa pa ng ganyan. So nalalapit na lang ang halalan, biglang may nagsampa ng kaso. Nalalapit na ang halalan, biglang ginawang 20 ang bigas. Oops, parang pareho, no? Isang araw lang, kahapon lang, May 1 lang yung 20 na bigas. Sa haba ng pumila sa Cebu, kasi nga vote rich ang Cebu, balita ko pa hinihingan pa raw ng ID bago, ng voters ID bago bentahan ng 20. Anong klase? Budol, demonyo. Gutom ang mga Bisaya, bibili ng 20 bigas, pagkakataon ng makabili ng kahit 5 kilo siguro, di ba? Instead of you spending your 100 pesos na bumili ng bigas na 60, kapos pa yun, di ba?
isang kilot kalahati man lang mga mabibili mo sa 100 pesos mo, ay may nagbenta ng 20 pesos na bigas. So, kung may 100 ka, 5 kilo, di ba? Makukonsumo mo ng ilang araw. Tapos yung bigas naman daw ay durog na durog at ibang kulay. Tapos may naka-imprenta pa na a promise fulfilled, gumastos pa sa pag-i-imprenta. Right? Naka-imprenta sa plastics ang mukha ni Ngiwi, tapos nakalagay doon, a promise fulfilled. Natupad na ang pangakong 20 na bigas, pero sa Bisaya lang, hindi all over the Philippines. Tapos nakapagpa-imprenta pa nung supot. Okay ng ina. Adik, no? Right? Kilos adik, gawain ng mambubudol at bangag, right? Wala sa tama, no? O ito natupad na, o ito nga, o nagpa-imprenta pa kami, o ito patunay na kapag na 20 na, umunlad na ang Pilipinas, mura nang bilihin, tapos isang araw lang, kasi nga nalalapit ang eleksyon, pampintas kay Ngiwi, yung nangako ka ng 20 pesos bigas, hindi mo natupad, eh paano niya ipipilit at paano niya, di ba, maikakampanya ng bonggang-bongga ang kanyang sasampu na lang din na senatorial balls, kung hindi niya natutupad yung mismong 20, kumbaga paano niya makukumbinsi ang tao na nangako ka ng 20 pesos na bigas, tapos ngayon sasabihin mo magagaling yung mga senatorial balls mo, yung mga kandidato mo, so walang maniniwala. So para may maniwala, nag-20 ng 20 pesos na bigas, isang araw lang, wala na ulit, ubos na ulit kasi hahaba raw ng pila. Budol, right? Tapos ngayon magsasampa ng kaso kung kailan malapit na yung botohan. Ay gusto talaga nilang gibain ang mga Duterte. So ang tanong, naniniwala po ba kayo na may binugbog si Kong Pulong tapos walang blatter, walang medical records? At kung nanakit man siya, tama ba ang ginawa niya sa bugaw na ito? Like maybe inoferan siya ng babae. Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.